Itinakda natin ang pinakamalaking educational budget sa kaysaysayan ng ating bansa, katumbas ng 4.1 ng ating GDP. Nalampasan po natin ang international benchmark. Matapos ang makasaysayan at kauna-unahang pagkakataon na ini-livestream ang Bicameral Conference Committee o BICAM na tumalakay sa 2026 National Budget, sektor ng edukasyon ang nakakuha ng pinakamataas na pondo na nasa 1.34 trillion pesos. Actually, super favor siya sa akin as an scholar ng bayan kasi itong 1.3 trillion na to is malaking opportunity sa aming mga student, lalo na sa family ko na very unstable pagdating sa financial. Makakatulong to sa, lalo na sa amin pagdating sa pag-upgrade ng mga school facilities namin, pati yung sa mga libro, pag-ayos ng sa room namin. Kasi karamihan dito kulang-kulang talaga, tapos hindi rin gaanong nakakapag-focus yung mga estudyante sa pag-aaral pag limitado lang yung nakukuha nila galing sa mga government. Para po sa akin, very beneficial po siya for people po, especially for youth po. And sa dami po nating nababalitaan na hindi po maganda from government. And now po, na naging alam po natin sa sarili natin na nalalaan po sa tama yung tax na binibigay po ng Filipino people as a student po, as a college student. Para po sa akin, maganda po siyang marinig na finally po yung tax ng bayan is mapupunta po sa tama. Una sa lahat, syempre nagpapasalamat tayo sa ating mga congressman na na-approve po yung ganong kalaking budget. At sa akin siguro, sana magamit ng tama. At alam natin may maraming naging problem tayo regarding dun sa mga budget sa ibang department. So sana magamit ng tama, especially sa paaralan. Marami tayong pangangailangan sa mga modules, sa mga gamit para sa mga teacher, sa mga bata. Isa yun sa mga malaking problema lalo sa DepEd, sa mga schools. Sana ma-improve at yung mga classroom medyo siksikan talaga at kailangan natin makapagpatayo ng mga bagong classroom talaga. Pangalawa, siyempre sa mga teacher, kailangan natin ng mga bagong gamit, especially yung mga laptop, TV, at iba pang mga kailangan pa for sa pagtuturo. Yun kailangan natin. We're very thankful and very excited na milestone po ito sa ating education governance sa ating bansa. For the first time, naabot po natin 4.4% of the GDP na spending po sa education. Kasama na ho ang higher education, which I am chairman in the House of Representatives. And I think this signals a shift in our attitude towards education spending bilang gastos to an investment. Nakikita ho natin ang gobyerno ay namumuhunan na po, ang ating administrasyong Marcos ay namumuhunan sa larangan ng edukasyon, hindi lang dahil ito po'y karapatan ng ating mga kababayan at mahalaga po yun, kundi dahil nakikita po natin ito isang pamamaraan for human resource development. At yan po ang isa sa pinakamalaking asset na meron tayo bilang bansa. We will be vigilant at babantayan talaga natin ang paggastos ng ating budget na nilaan para sa edukasyon. Pero hindi lang ho tayo doon magdedepende kung paano po gagastusin ang pera, kundi pagbibigyan diin po natin hindi lang sa output, kundi sa outcomes. Yung gusto ba nating resulta dahil sa additional budget ay naabot ba natin, yung level of functional literacy, yung quality of learning sa ating mga state colleges and universities, yung pagpapatupad ng free higher education. Dapat po nating, yung employability ng ating mga graduates, yun po ang pagbibigyan natin ng pansin. Hindi lang ho yung actual kung nagastos ba ng tama, kundi ating tatanungin at ating babantayan kung itong mga programa at mga interventions na ating pong plinano at pinondohan ay talagang outcomes na ninanais po natin. Ikaw, anong say mo sa makasaysayang
1.34 trillion budget para sa sektor ng edukasyon ngayong 2026. Share mo naman yan sa comment section below at gamitin mo na rin ang hashtag AnongSayMo.